Tao po, magandang gabi po. Uy, natin ngayon mo pala ang kapit ko. Nandiyan ko sila nanay at tatay mo. Hindi sadya kasi ako sa kanila eh. Ay, pasensya na po kayo. Wala po sila. Lumalo po sila sa kulong. Ayaw nga pala, ginagawa nga pala ngayon. Eh, bakit ikaw nandito ka? Yung pagdating po kasi galing sa school, malis na sila, pinasusunod nga po nila ako eh. Kaya inulit na rin po, kaya hindi na ako tumuloy. At saka, marami po nga akong assignment. Mabuti ba po tumuloy po nga kayo sa loob niya ng library? Alam mo, Cheche, mauunawaan kita eh. Talagang ilang isang estudyante, talagang napakaraming hamon. Napakaraming extracurricular activity na paaralan na pwede pumatol sa iyong panahon. Pero hindi natin hindi dapat na, o hindi dapat ito maging dahilan para maiwala natin yung ating pag-ibig sa katotohanan. Dapat natin panaluin ang ating pag-ibig dito. Pero paano po ba? Alam mo, makakatulong na malaki sa atin kung ituturing natin yung ating pag-ibig na nadarama sa katotohanan na para bang isang bagay na malubay. Ano po ang ibig sabihin doon? Ano po? Gaya ng isang magandang halaman, ang pag-ibig ay kailangan din natin alagaan upang ito ay lumaki at lumago. Kasi kung ito'y ating pababayaan at hindi aalagaan, pwede itong malanta at mamatay. Kaya sa katulad na paraan, hindi natin dapat ipagwalang bahala yung ating pag-ibig sa katotohanan. Kundi dahil, dapat natin kasulugin o palaguin ang ating pag-ibig. Eh, ano po kaya yung pwede kong gawin kung paano mapalago po yung aking pag-ibig sa katotohanan? Alam mo, maganda yung payo na binabanggit sa Biblia eh, dito sa unang Pedro 2:2. Tutal, nandito naman yung Biblia. Pag-isuyo na repasuhin natin at basahin mo na rin. Unang Pedro 2:2. Pag-isuyo. At gaya ng sanggol na bagong silang, magkaroon kayo ng pananabik sa banto ang lahat at nauukol sa salita upang sa pamamagitan nito ay sumangit kayo sa kaligtasan. Salamat sa iyong pagbabasa. Napansin mo ba dyan, Cheche, sa iyong binasa, yung pananalita na pananabik? Opo. Paano ito ginamit sa teksto yung salitang pananabik at saan ito inihalimpulan? Sabi po dito rin sa bagong silang na sanggol na may pananabik sa gatas. Tama. Kaya kung paano hindi nakikita ng isang sanggol yung kanyang pananabik dun sa gatas, dapat ay magkaroon din tayo ng katulad na pagkatama ng pananabik sa salita ng Diyos at katotohanan. Ikaw, Cheche, sabihin mo, paano naman kaya natin na ipakikita yung ating pananabik sa katotohanan? Siguro po sa palagay ko yung regular na pagbasa ng Biblia, gano'n din yung pagbasa ng mga publikasyon, at yung regular po na pagdalo sa mga Kristiyanong pagpupulong. Mahusay ang inyong sagot. Kaya kung gusto natin panatilihin buhay yung ating pag-ibig sa katotohanan at patuloy itong lumago, kailangan natin maging masikap sa mga binanggit mo kanina. Sabi mo nga yung regular na personal na pag-aaral sa Biblia, tapos pagbabasa ng mga publikasyon, at lalong-lalo na yung ating regular na pagdalo sa mga Kristiyanong pagpupulong. Kasi sa mga bagay na ito, sabi nga nasasamba natin ang Diyos na Yehova at napapalalim natin yung ating kaalaman at pagpapahalaga sa Kanya. Saka isa pa, kung gagawin natin ito ng patuloyan, mayroong binabanggit ang unang Timoteo 4:15. Ulit mag-iso yung basahin ulit. Magmuni-muni ka sa mga bagay na ito, magbuhos ka ng pansin sa mga iyon, upang ang iyong pagsulong ay mahayag sa lahat ng mga tao. Oo, Cheche, hindi lang lalago yung ating pag-ibig sa katotohanan, kundi kasabay nito ay mahayag din ang ating pagsulong, yung ating spiritual na pagsulong. Salamat po, Arisol. Ngayon ko lang po higit na naunawaan yung kahalagahan ng mga pagdalo sa Kristiyanong pagpupulong. Alam ko po na pagdalo kayo, yung mapapalago po yung aking pag-ibig dun sa katotohanan. Tama po kayo na hindi po dapat maging balakid ng aking pag-aaral upang yung aking pumaunan sa Diyos na Yehova, hindi po mapabayaan. Teka lang po, parang narinig ko na yung umumang bicycle, baka nandiyan po sila Papa. Salamat, Sister Nono, ngayon din sa iyong kasama. Ito namin kung paano mo pinaganda nito. Bagamat walang referensya, pero pinakita mo na yung unang paghahanda
ay naging matagumpay. Kasi paliwanag mo na mahusay yung paksa ay binigay ko sa Diyos. Kaya sa pag-ipag-usap sa usap, dito kaya malinaw at ang video ko yung usap na nag-ito, no? Kaya mag-sinurigyan sa pag-ulit bilang pag-ibig. Kasi pag-ulit bilang pag-ibig, sa malagang bagay yung hindi malimutan na ikaw kausap yung malagang punto na nais mo. Hindi sa kanya. Kaya nakita namin na nagawa ito, no? Kaya dito sa ating atlas natin, hindi pinag-aaralan, pinagin dito na para pakinabang mismo yung inaaralan. Okay, pangnitin na mahigit sa ulit ang mga punto na gusto mong matandaan lang yun sa ulit. Ayaw sa ulit sa paraan niya na nais mo minimal na punto na nais mo sabi niya. Pinagin din natin ang lahat, pwede tayong gumamit ng teksto, hindi natin sabihin, dapat siguro na kung paano ginamit ang salita